Baka po naghahanap kayo ng pre-selling project with 3 bedrooms townhouse. Ito po sa May Lipa. Pwede po i-consider itong aming Levana Townhouse sa May Paseo de Lipa. Ayan po, nasa harapan natin. With a minimum lot area of 60 square meter and a floor area of 62 square meter. 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Meron siyang carport and complete turnover. Available through bank and Pag-ibig financing. So ito palang developer ng Paseo de Lipa ay same developer po nung project po sa Cavite na sa Bella Village. So isa po sa mga best seller project natin. Ngayon po ay sold out na. So sure naman po tayo na may quality at mata-turnover ang mga unit nila. So yung minimum lot area po na 60 square meter para sa kanilang Levana Townhouse ay mula po dito sa firewall na to. So imagine niyo na lang po, no? May katabi pa po siyang mga unit dito. Pero itong model house nila, dalawa lang po yung kanilang pinakita. So minimum lot area hanggang dito po sa firewall na yan, diretso. Hanggang dito po sa mga sementadong part na to, diretso din po, no? Hanggang dito po sa kanyang poste. So yung kanyang carport ay ito po. Pwede ka mag-park ng mga sedan, pero kasyang-kasya talaga ang mga subcompact na sasakyan po. Kung mga SUV, medyo mabibitin po siguro. Baka po lumabas po ng konti yung uso or puwitan ng sasakyan ninyo. Pero malapad po yung frontage ng bahay. Kaya hanggang dito po sa gitna na yan. Okay. And kung nakapark yung sasakyan mo dito, meron ka pa ring walkway. Papunta po dun sa iyong main door. Okay. Okay. So yung design po ng bahay ay modern. And lapitan pa po natin. Kung papansin po ninyo, may mga bricks po na tiles ang design. May mga moldings. At meron kang malaking aluminum windows dito. Okay. So ito palang papasukin nating model unit ay dress up. So yung mga gamit, furniture, appliances, hindi pa po siya kasama kapag turnover. Pero papaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung kasama, no? So ito yung kanyang main door. Flash door po yan, pero medyo mabigat yung kanyang pagka-flash door. Solid din. Yung kanyang doorknob. And ito yung kanyang ground floor. Okay. So, kisame. Okay, so yung kanyang tile sa ground floor ay 40 by 40 ceramic. So ito yung kanyang kitchen area, dining, and maluwag na living area pala. Living area. Okay. So pwede mo ilagay yung TV dyan, tamang-tama. Yung sofa mo dito. Dining area. Okay, so 4-seater, pero okay pa rin naman. Siguro mas maganda lang, medyo inusod ng konti. And yung kanyang kitchen area po. Actual turnover po ito ng countertop, naka-granite, and stainless steel sink. Ayan. And may mga modular cabinet po sa ilalim. Tulad niyan. Tamang-tama yung kanilang ginawang style ng refrigerator dito. Yung kanyang gas range dyan. Itong mga cabinet na to ay hindi pa po yung kasama pag turnover. Okay, so medyo mukha ring mataas yung kisame niya, pero yan po yung pinaka-slab na pinagbuhusan po, no? Yung pinaka-slab pala ng second floor. Ayan. Okay. So labas naman tayo dito sa kanyang pwede mong gawing dirty kitchen. So yan. Meron ka ng nakaabang na lababo dito for dirty kitchen or service area. So kung inner lot ka po, ay meron kang firewall dito at hanggang dito po sa part na to. Okay? Okay. And meron ka bang palang rainwater catcher. So tulad yan. So free na rin po yan kapag kumuha po kayo ng bahay dito po sa Paseo de Lipa. So ito yung pwede mong gawing laundry area, pwede mong pakuberan, tulad niyan. So yung mga bintana pala dito sa Levana ay may mga aluminum tulad niyan. Magaganda yung quality, no? May mga goma pa siya dito, may mga gasket pa siya dito. And may mga grills na po katulad nito. May mga screen na rin po ang lahat ng bintana. So yan, may grills, may screen. Wala na talaga kayong papabago po masyado. Ito palang pintuan nila sa likodan ay steel door.
Ayan, steel door. Okay. So, dito naman yung kanyang toilet and bath sa ground floor. Unfortunately, medyo madilim lang. So, actual turnover ng laboratory, medyo malaki na rin po yung laboratory niya. At ang maganda rito, may pedestal po dito, no? Yung toilet pala niya medyo basic lang. Yun po yung actual turnover, pero medyo malaki na rin naman. And unfortunately, hindi siya floor to ceiling yung tiles, hanggang dyan lang. PVC type yung kanyang pintuan. Yung shower area niya ay 80 cm ang lapad. Actual turnover ng faucet and shower head. Ito naman yung kanyang hagdan. Makakapal na bakal po mga ginamit nila dito. And ito po, no? Okay, so kahit palu-paluin natin, hindi siya nagwiwigil. And yung mga steps niya, mga solid panel wood. Tignan pa po natin bago tayo makyat. Okay. So, pag-yakyat po ninyo, para makita natin yung 3 bedrooms, meron ka pang hallway dito, papunta sa mga kwarto, and dito po, papunta sa toilet and bath. Dito muna po tayo. Bago makarating ng toilet and bath, meron ka pang space dito for cabinet, lalagay ng mga toiletries, maluwag pa yan. And ito po, mas maluwag po itong toilet and bath sa second floor compare mo po dun sa ground floor. And ang maganda po sa toilet and bath nila, sa second floor at sa ground floor, may mga bintana din po. No? Yung lapad po ng toilet and bath sa second floor ay parehas lang do sa ground floor, pero itong part na to ay mas maluwag. So next naman, punta po tayo sa kanyang first bedroom. Okay? So, medyo mataas po ang kisame. Ang style po kasi ng bahay na to, yung harapan po ng bahay ay medyo mas mataas compare mo doon sa likodan. So, dito sa part na to, medyo mataas po yung kisame niya. So, single size bed po ang nilagay nila. Pero kung maglalagay sila ng double size bed, maluwag pa rin naman. Meron ka pang provision for mini study table at pwede kang maglagay ng malaking built-in cabinet dito. Ito yung mga bintana. Napakalaki pala. Napakalaki po ng bintana po nila dito na nilagay, mataas. At may mga screen na rin po. No? So next naman, yung kanyang second bedroom. Single size bed lang po ang nilagay pero parang mas singlaki lang pala. Magkasinglaki lang sila. So kung mga double size, possible hanggang dito. May space ka pa rin naman for study table. At yung built-in cabinet mo, pwede mo ilagay dito po sa part na to. Yung mga pintuan pala ng kanilang bedroom, flush door din po. May mga design na rin katulad yan. Mga doorknob po. Ayan po yung actual turnover. And last, dito yung kanyang master bedroom. So, ang nilagay po nila ay queen size bed. So, medyo nawalan lang po ng space dun sa kabilang side. Pero dito po, maluwag-luwag pa rin naman. Naglagay pa sila ng cabinet dito maliit. Pero ang problem ko dito mo pwedeng ilagay yung built-in cabinet mo para sa mga wardrobe mo. Siguro ang dapat mong gawin dito ay sliding door ang cabinet. So para makatipid ka ng space kasi medyo makipot na po itong part na to kung magkakaroon ka ng cabinet dito. Okay, so yan po ang aming Levana Townhouse. Sa computation po, ito po makita nyo ngayon sa screen niyo. Yan po yung computation for Pag-ibig Financing. Diyan na po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization at required gross monthly income. Ito naman po yung computation for bank financing. So, total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization at required gross monthly income. Sa mga amenity pala, meron silang ilalagay po na basketball court, clubhouse, swimming pool, pero wala pa lang po sa ngayon kasi nga po pre-selling. May mga parks and playground din po. And itong Paseo de Lipa ay malaking community.
May lalagay din po silang mga commercial space, sports hub, parks and playgrounds, at marami pa pong iba. So same po ng ginawa po nila sa Bella Village sa Cavite. So kung nagustuhan niyo po ang video na to, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. Kung gusto niyo po mag-inquire sa akin through Facebook, please contact me on my mobile number or Facebook page. Kung gusto niyo po mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.